Sabi ng doktor kanina, hindi na raw pwedeng patagalin ng operasyon mo. Pero saan kaya tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Wala pa sa kalahati ang ipon natin. Huwag ka na masyadong mag-isip, Rosa. Lilipas din naman ito. Baka pwedeng uminom muna ako ng mas malakas na gamot o baka makuha sa pahinga. Tay, narinig mo naman yung sinabi ng doktor, di ba? Hindi na sapat yung gamot lang. Kailangan na talagang matanggal yan para hindi na lumala. Pero wag niyo nang isipin yung gastos. Ako na bahala dun. Paanong hindi iisipin, anak? Alam mo namang halos panggastos lang natin araw-araw ang natitira. Kahit sa mga kamag-anak natin, wala na rin tayong malapitan. Hikahos din sila. Huwag kayong mag-alala, Nay, Tay. Gagawa ako ng paraan. Hindi ko hahayaang lumala yung lagay ni tatay. Pero paano, anak? Napakalaki ng kailangan natin. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Babali na lang siguro ko dito sa amo ko. Kakausapin ko sila na baka pwedeng swelduhan ako ng maaga. Maraming salamat, anak. Pasensya ka na kung kailangan mo pang pasanin ng lahat ng ito. Wala ho yun, Tay. Para sa inyo lahat gagawin ko. Ang kailangan niyo lang gawin, magpakatibay kayo, magpalakas, at saka magpahinga na kayo. Bukas na bukas, kakausapin ko na ho yung mga amo ko. Isang matiwasay na araw sa inyo, Misteri. Nais ko lamang pong magpaabot ng isang taos-pusong pagbati sa inyo at sa inyong napakagandang programa. Alam niyo po, sa gitna ng pagod namin sa maghapong pagtatrabaho, ang inyong channel ang nagsisilbing pahinga at libangan naming mga abala sa buhay. Bukod pa sa nakaka-relax ang inyong boses, talagang nakaka-relate ako sa mga kwentong ibinabahagi rito. Para bang bawat karanasan ng inyong mga tagapakinig tungkol sa mga kababalaghan at hindi maipaliwanag na pangyayari ay sumasalamin din sa mga misteryong nakatago sa bawat kwento namin. Ako nga po pala si Elias, isang simpleng mamamayan na pilit itinataguyod ang pamilya sa kahit anong marangal na paraan. Sa umaga, ako po ay isang hardinero na nag-aalaga ng mga halaman. At pagsapit naman ng hapon ay naglalako ako ng iba't ibang sariwang gulay sa aming barangay. 4 kaming magkakapatid, Misteri. Ngunit sa ngayon, masasabi kong ako na lang ang inaasahan sa bahay. Ang mga nakakatanda kong kapatid ay may kanya-kanya na ring pamilya at hirap din sa buhay. Kaya hindi rin sila masyadong nakakatulong. Ang bunso naman namin na siyang inaasahan ko sanang katuwang ay sa kasamaang palad po naligaw ng landas. Nakulong siya dahil nalulong sa masamang bisyo, isang masakit na katotohanan na kailangan po naming tanggapin habang umaasang magbabago pa siya pagkalaya niya. Ang buhay namin ay literal na isang kahig isang tuka. Dati-rati, ang aking ama ay isang masipag na karpintero at ang aking ina naman ay naninilbihan bilang kasambahay. Pero ngayon, nagbago po ang lahat dahil sa malubhang karamdaman ni tatay. Hindi na po siya makapagtrabaho at ang nanay naman po ang siyang nakatoka na mag-alaga sa kanya sa bahay. Kaya naman lahat ng bigat ng responsibilidad ay nasa balikat ko na ngayon. Nagtatrabaho po ako sa isang kilalang pamilya sa aming bayan. Nakatira sila sa isang napakalaki ngunit lumang bahay na matagal nang nakatirik sa aming lugar. Kilala sila bilang may-ari ng pinakamalawak na palaisdaan dito sa amin. Alam niyo po, Misteri, ang lugar namin ay napapalibutan ng mga ilog at malalawak na katubigan. Kaya naman ang simoy ng hangin dito ay madalas na malamig at kung minsan ay may dalang kakaibang kilabot, lalo kapag sumasapit na ang dilim. Muli, ako po si Elias at dito ko po sisimulang ilahad sa inyo ang aking kwentong kababalaghan.
Magandang araw po, Don Fernan, Doña Pilar. Pasensya na po kayo kung naabala ko yung pag-uusap niyo. Maaari po ba akong humingi kahit sandaling oras? Oh, Elias, mukhang balisa ka yata. Anong kailangan mo? May nangyari ba? Yun nga ho, Doña Pilar eh. Ang totoo po niyan, lumapit ako dahil sa isang napakalaking pangangailangan. Yung tatay ko po kasi kailangang operahan. Wala po kaming malapitan at talagang gipit na rin ho kami. Makikiusap lang ho sana ako kung maaari hong umutang ako sa inyo o bumali ng malaki. Naintindihan ko ang kalagayan mo, Elias. Masipag kang bata. O sige, pag-uusapan naming mag-asawa yan kung paano kami makakatulong sa'yo. Naku, maraming salamat po Don Fernan at Doña Pilar. Handa po akong gawing lahat. Maaari niyo pong ibawas ng dahan-dahan sa sweldo ko yung bawat sentimo. Handa rin po akong mag-overtime at tulungan kayo sa pagbabantay sa inyong palaisdaan kahit gabi pagkatapos ng trabaho ko. Teka. May naisip ako. Kakaalis lang kasi ng huling tagapangalaga ng aking mama. Sa ngayon, mahirap humanap agad-agad ng kapalit niya na mapagkakatiwalaan. Oo nga, tama ang asawa ko. Bedridden ang biyanan ko at kailangan niya ng tagapagbantay, lalo na sa araw. Elias, kung papayag ka, ikaw na sana ang maging personal na tagapangalaga ni Doña Emelita. Bukod sa pag-aasikaso sa kanya, babantayan mo rin ang bawat pangangailangan niya. Kahit sa umaga lang naman, dahil sa gabi, matutulog naman siya at kaya niya ng mag-isa para mas madagdagan ang kikitain mo. Oo, anong masasabi mo, Elias? Oo naman po Don Fernan, Doña Pilar. Tatanggapin ko po yung alok nyo ng walang anumang reklamo. Kahit anong pong iutos nyo, gagawin ko. Basta makadagdag lang sa pampaopera ng aking itay. Maraming salamat po sa pagkakataon. Masayang-masaya ako sa binigay na pagkakataon sa akin ng aking mga amo. Kaya naman ganado ako na gawin ang aking bagong trabaho. Bago ako pumasok sa malaking bahay, tinapos ko muna ang pagdidilig sa mga halaman, pinaganda at nilinisan ng mga ito. Matapos ko, naghilamos at nagbihis ako ng malinis na kamiseta. Huminga ako ng malalim bago tumuloy sa ikalawang palapag ng lumang mansyon kung saan matatagpuan ang silid ni Doña Emelita. Pagbukas ko pa lamang ng mabigat na pintong kahoy, bumungad na sa akin ang isang kakaibang atmosfera. Misteri, ang kwarto po ng matanda ay malawak pero tila ba sumisikip dahil sa dami ng antigong kagamitan. Madilim rin ang paligid. Ang tanging nagniningning na liwanag lang ay mula sa bintana na natatakpan ng makapal na kortina. Sobrang tahimik po, yung uri ng katahimikan na nakakabingi. Amoy luma rin yung hangin, pinaghalong amoy ng kandila, gamot at alikabok ng panahon. Batid ko rin po ang reputasyon ng matanda. Balita po sa buong mansyon na nung malakas pa po siya ay masungit, mabagsik at hindi siya madaling amuin. Kaya naman pagpasok ko doon ay bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. At doon nga sa gitna ng kwarto, nakahimlay ang matanda sa isang dambuhalang kama na yari sa nara. May mga mahahabang kurtina sa bawat haligi nito na tila ba para siyang isang reyna sa isang palasyo. Ang kanyang puting buhok ay sobrang haba, nakakalat sa mga unan na parabang mga baging na gumagapang. Sa sulok ng aking mga mata misteri, napansin ko agad ang isang estante sa madilim na bahagi ng silid. Doon sa pinakatuktok ay nakapatong ang isang maliit na baul. Para bang yari ito sa madilim na kahoy pero punong-puno ng mga detalyadong ukit at iba't ibang kulay ng mga nagniningning na bato. Halatang mamahalin at nagmula pa sa sinaunang panahon. Maya-maya, gumalaw ang payat na kamay ng matanda. Kumaway siya sa akin, isang senyas na lumapit daw ako. Dahan-dahan naman akong humakbang patungo sa gilid ng kanyang kama. Itinuro niya ang baso ng tubig na nasa tabi ng kanyang lampshade.
Agad ko itong kinuha at maingat na inialay sa kanya. Sino ka? Ngayon lang kita nakita rito. Magandang hapon po, Doña Emilita. Ako po si Elias. Ako po yung pansamantalang mag-aalaga sa inyo habang wala pa kayong permanenteng kasama. Ako rin po yung hardinero sa labas. Tinitigan ako ng matanda gamit ang kanyang malalim at mapanuring mga mata. Pagkuha niya'y bahagya siyang ngumiti. Isang ngiti na hindi ko mawari kung may halong biro o babala. Hardinero, kung ang mga halaman ay iyong napapalago at naaalagaan ng maayos, baka ako kaya mo rin. Isa na akong halamang malapit ng malanda. Isang ihip na lang ng hangin, Elias. Baka matangay na ako ng kamatayan. Huwag po kayong mag-alala, Doña Emilita. Aalagaan ko po kayong mabuti. Gagawin ko po ang lahat para maging komportable po kayo. Matapos ang maikling pag-uusap na yon, tinanong ko siya kung nagugutom na ba siya o kung gusto niyang ipaghanda ko siya ng makakain. Ngunit dahan-dahan lamang siyang umiling at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ng pagkain ngayon. Hayaan mo lang akong matulog. Ang pagtulog lamang ang magpapalakas sa akin. Huwag mo akong gigisingin kahit na anong mangyari. Tumango na lamang ako at tumayo sa gilid habang pinagmamasdan ko ang matanda na tila ba mahinang-mahina na ang pangangatawan. Habang nagbabantay, hindi ko maiwasang mapatingin muli sa maliit na baul sa tuktok ng estante. Iniisip ko kung ano kaya ang laman nun at para bang nakakaakit at nakakaintrigang malaman ang nasa loob nito. Kinabukasan, mula umaga pa lamang, naging sobrang abala na ng lahat sa mansyon. Magkakaroon po kasi ng isang malaking selebrasyon para sa kaarawan ni Joaquin, ang nag-iisang anak ni na Don Fernan at Doña Pilar. Dinig na dinig ko ang boses ni Doña Pilar na nag-uutos sa mga tauhan na ayusin ang mga dekorasyon at siguraduhing malinis ang bawat sulok. Kahit ako na hardinero, hindi rin nakaligtas sa dami ng trabaho. Pinadagdagan at pinalipat-lipat ang mga bulaklak at mga halaman sa garden. Ang mga kasambahay naman ay pabalik-balik sa kusina, bitbit ang mamahaling mga plato at baso. Pagod na ang lahat sa paghahanda para sa party na ito. O Elias, mabuti naman at nakababa ka na. Ang sabi ni Doña Pilar, dito ka na daw maghapunan bago ka magpahinga. Kamusta naman yung unang araw mo sa pag-aalaga kay Doña Emilita? Ayos naman, Emma. Medyo nakakapagod lang kasi isinibay pa yung pag-aayos ng garden para sa birthday ni Sir Joaquin. Pero okay lang, kailangan talaga para sa pampaopera ni Itay. Kuya Elias, kamusta naman dun sa loob ng kwarto ng matanda? Parang nakakatakot kasi siya. Ang sungit-sungit daw niya. Sa palagay ko, kaya umalis yung huling nag-aalaga sa kanya kasi hindi matiis yung ugali niya. Hindi ko alam. Parang okay naman siya. Hindi nga siya halos nagsasalita. At saka hindi naman niya ako sinusungitan. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Kasi ang sabi sa akin nung huling nag-aalaga, nakakatakot daw si Doña Emilita. Inisip ko tuloy, siguro ang bagsik-bagsik sa kanya. Kaya bigla siyang nag-resign kahit malaki yung sahod. Ay nako Lelay, kung ano man yung dahilan niya, hayaan na natin yun. Baka malay naman natin, siguro tamad siya kaya lagi siyang pinapagalitan. Nga pala Elias, di ba nagdadaan ka dun sa lawa kapag pauwi ka? Oo, bakit? Kasi may kumakalat na balita. May malaking buhaya raw na nakatira dun sa lawa. Nagpapagala-gala na naman. Oo nga Kuya Elias. Ang sabi, marami raw nawawalang mga hayop at may bali-balita rin na pati tao raw nawawala. Kinakain daw ng buwaya. Talaga? Seryoso ba yan? Nakakatakot naman yun kung ganun. Yun ang sabi-sabi, pero wala pa namang nakakakita dito. Yung mga tao nagtatalo.
May naniniwala kasi na swerte daw yun sa negosyo kaya wag daw paalisin o wag hulihin. Basta mag-ingat ka lang, Elias. Kapag may nakita kang kakaiba, lumayo ka na lang sa tubig. Madilim na nang tuluyan akong makalabas ng mansyon. Inalok ako ni na Don Fernan na doon na tumira o magstay in para hindi na ako mahirapan sa pag-uwi. Pero hindi ko po yun magagawa dahil ako lang po ang inaasahan nila nanay at tatay para mag-asikaso sa kanila. Bumili ng mga gamot at pagkain sa araw-araw dahil sa layo ng bahay namin at sa haba ng lakarin. Hindi ko po sila pwedeng iwanang mag-isa roon. Habang naglalakad ako sa gilid ng lawa, biglang pumasok sa isip ko ang mga kinuwento ni na Emma at Lelay kanina tungkol sa malaking buwaya. Sa totoo lang, hindi naman po bago ang kwentong yan. Bata pa lamang ako, may mga usap-usapan na talaga na may dambuhalang buwaya daw na dumadaan dito. Sinubukan kong huwag matakot at nag-isip na lang ng ibang bagay. Pero ramdam ko ang malagkit na pawis sa aking noo. Hawak ko lang ang maliit kong flashlight noon na tila hindi sapat ang liwanag para labanan ang kapal ng dilim sa paligid. Habang naglalakad, parang may naririnig akong gumagapang sa damuhan sa gilid ko. Mabigat at dahan-dahan. Agad kong tinutok ang flashlight sa direksyong yun, pero wala naman akong nakita kundi ang nagtataasang talahim na sumasayaw sa hangin. Ano ka ba? Guni-guni mo lang yan, Elias. Masyado kang nagpapaapekto sa kwento nila. Bulong ko sa sarili ko, kahit na ang totoo, mabilis na ang tibok ng puso ko. Binilisan ko pa ang aking hakbang hanggang sa wakas natanaw ko na ang malawak na daan patungo sa aming bahay. At doon lamang ako nakahinga ng maluwag misteri. Malayo man ang lalakarin bukas, ang mahalaga, ligtas akong nakauwi sa pamilya ko ngayong gabi. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang magsimula akong magbantay kay Doña Emilita. Sa totoo lang, may kasungitan nga ang matanda, pero nasasanay na rin ako sa ugali niya. Pero misteri, habang tumatagal, mayroon akong mga napapansing kakaibang bagay tungkol sa matanda. Una, ang tungkol sa timbang niya. Tuwing umaga, kapag inaayos ko ang kanyang higaan o tinutulungan ko siya upang maupo para uminom ng tubig o kumain, parang napakagaan niya. Walang kabigat-bigat, parang butot balat na lang talaga na binalot ng kumot. Pero kapag sumasapit na ang gabi, nagbabago po ang lahat. Isang beses, sinubukan ko po siyang iusod para hindi mangalay. Pero halos mapatid ang ugat ko sa leeg sa sobrang hirap at sobrang bigat niya. Pakiramdam ko, para akong nagbubuhat ng isang sako ng semento o mabigat na bakal. Napapaisip ako kung paanong ang isang matandang payat na payat ay nagiging ganoong kabigat pagdating ng gabi. Bukod doon, may isa po akong napapansin na talagang nagpapataas ng balahibo ko. Bilang tagapag-alaga, kasama sa trabaho ko ang linisan siya, gupitan ng kuko at linisin ang kanyang mga kamay at braso. Siguradong sigurado ako na noong Martes ng umaga ay ginupitan ko ang mga kuko niya dahil mahahaba na ito at matatalim. Pero makalipas lamang ang 2 araw, para bang hindi ito ginalaw. Bumalik ang haba at talim ng mga ito na tila ba napakabilis tumubo kapag natutulog siya. Gusto ko sanang itanong ito kina Emma kung napapansin din ba nila ito, pero hindi ko na lang ginawa dahil ayokong isipin nilang nagre-reklamo ako. Nang gabi ring yun, palabas na sana ako ng malaking gate ng mansyon, bitbit ang aking mga gamit, ay bigla na lamang akong nakarinig ng mabilis na yabag ng mga paa at ang pasigaw na tawag ng mga tauhan ni Don Fernan. Elias! Bumalik ka dito! Huwag kang aalis! Sigaw ng isa sa mga bodyguard. Laking gulat ko sa mahigpit nilang hawak at halos hilahin na nila ako pabalik sa loob. Pagdating ko sa opisina, tumambad sa akin ang galit na mukha ni Don Fernan at ang nanunuring tingin ni Doña Pilar.
Walang iya ka, Elias? Nasaan ang baul na nasa kwarto ni Mama? Po, anong baul po yun, Don Fernan? Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Yung maliit na baul na nasa tuktok ng estante sa silid ni Doña Emelita. Nawawala iyon at ikaw lang ang nakakapasok doon buong araw. Sino pa ang kukuha nun kundi ikaw? Doña Pilar, sumusumpa ako. Wala po akong kinukuha. Kahit kailan po, hindi ako nagka-interes sa mga gamit dito sa loob. Nagtatrabaho po ako ng tapat. Napakalinaw ng motibo mo, Elias. Kailangan mo ng pera para sa operasyon ng tatay mo. Bukod pa ron, kung kailan pumasok ka, tsaka nawala yon. Umamin ka, kinuha mo yan para ibenta o isanla. Pero tong sinasabi ko sa'yo, wala kang mapapala roon. Don Fernan, hindi ko po magagawa yan. Mahirap lang po kami, pero hindi ko po itataya yung dangal ko para sa ganyang paraan lang. Wala po akong kinukuha. Pero bakit biglang nawala ang baul? Hinalughog na namin ang buong mansyon at ikaw lang ang tanging nakakalapit sa pwesto na yun. Hindi ka uuwi hanggat hindi mo inilalabas ang baul na yun. Sigurado akong nandyan lang sa'yo yan. Ipakukulong ka namin kung ayaw mong magsalita. Doña Pilar, maawa naman po kayo. Naghihintay po yung mga magulang ko sa akin. Wala po talaga akong kinukuha. Pwede niyo po akong kapkapan. Halugugin niyo lahat ng gamit ko. Wala po kayong makikita dyan. Kung hindi mo mailalabas yan sa lalong madaling panahon, hindi ka makakaalis sa mansyong ito. Dinala ako ng mga tauhan ni Don Fernan sa isang bodega sa likurang bahagi ng mansyon. Ngayon lamang ako nakatapak sa lugar na ito dahil mahigpit ang bili na hanggang sa hardin at sa loob lang ng bahay ang ikot ko. Pagpasok ko pa lang, agad akong sinalubong ng isang napakabigat at nakakasukang amoy. Hindi ko maipaliwanag, misteri. Parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng sobrang lansang isda. Napakasangsang, yung tipong nanunuot sa lalamunan at sobrang nakakaduwal. Habang naghihintay na kabadong-kabado, hindi ko mapigilang mapatingin sa mga nakapaligid sa akin. Misteri, nagtataasan ng mga tumpok ng mga kahon at malalaking plastic container. Inisip ko kung para sa mga isda ba yun mula sa palaisdaan. Pero bakit gano'n naman yung amoy? At bakit parang may mga tuyong bahid ng dugo sa sahig na malapit sa mga lalagyan? Habang tumatagal ako sa loob, lalong bumibigat ang kaba sa dibdib ko. Hindi lang po dahil sa paratang sa akin, kundi dahil sa pakiramdam na may masamang sikretong nakatago sa bodegang ito. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok muli ang mag-asawa. Madilim ang kanilang mga muka, lalo na si Don Fernan. Don Fernan, Doña Pilar, pakiusap po. Maniwala na po kayo sa akin. Ilang beses ko hubang sasabihin na wala po akong alam sa baul na yan. Marangal lang po akong nag-aalaga at nagtatrabaho sa inyo. Hindi ko po kayang magnakaw. Humakbang ng malapit si Don Fernan sa akin at ang kanyang boses ay mababa pero puno ng pagbabanta. Elias, malaki ang tiwala ko sa iyo nung kinuha kita. Akala ko dahil kailangan mo ng pera para sa tatay mo, magiging tapat ka sa akin. Pero sinira mo ang tiwalang yon. Pero wala nga po akong kinukuha. Ni minsan hindi ho ako nagka-interes sa bagay na yon o kahit sa anong bagay sa bahay niyo. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw para ilabas ang baul na yon mula sa kung saan mo man ito itinago. Alam naming nasa sayo yon, Elias. At kapag natapos ang 3 araw na wala pa rin ang baul, pasensyahan na lang tayo. Hinayaan nila akong umuwi ng gabing yun, misteri. Kahit masakit ang katawan ko dahil sa pananakit ng mga tauhan niya, ay pinilit ko pa ring umuwi. Madaling araw noon, tahimik ang paligid sa labas at hanggat maaari, ayoko sanang magising sina nanay at tatay sa pag-uwi ko. Ngunit pagpasok ko, nakita ko agad na naghihintay si nanay sa lamesa at si tatay naman ay gising rin na nakatayo at nakasandal sa dingding.
Bakit ngayon ka lang dumating, Elias? Anong oras na? Saan ka ba anong nangyari sa mukha mo? Diyos mio, anong nangyari sa'yo, anak? Oo nga, Elias. Bakit puro pasa ang iyong mukha? Sino ang gumawa niyan sa'yo? May nakaaway ka ba? Wala po ito, Nay, Tay. Napag-initan lang po ako ng mga tauhan doon sa mansyon. Anong wala lang yan? Putok ang labi mo at halos hindi maidilat ang isang mata mo. Akala ko ba nag-aalaga ka lang doon? Elias, magsabi ka nga ng totoo. Ang totoo, Nay, napagbintangan po nila ako. Nawawala kasi yung maliit na baul sa kwarto ni Doña Emilita, doon sa kwarto ng matandang inaalagaan ko. Dahil ako lang daw yung nakakapasok doon, ako na yung unang nasisi. Ano? Pinagbintangan ka nilang magnanakaw? Alam ba nila kung gaano kita pinalaking tapat? Hindi man tayo mayaman, pero kailanman hindi tayo kukuha ng hindi sa atin. Sinabi ko na po yun sa kanila, Tay. Saksi ang Diyos, wala po akong kinukuha. Kahit kailan hindi ko magagawang magnakaw. Pero ayaw nilang maniwala sa akin. Kinulong nila ako sa bodega at doon ako inabot ng madaling araw habang pinipilit nila akong paaminin. Bakit kailangang mangyari ito? Anak, huwag ka na kayang bumalik doon. Natatakot ako para sa'yo. Hindi po pwede, Nay. Kailangan ko pang bumalik. Binigyan nila ako ng 3 araw para ilabas yung baul na yun. At saka, kapag hindi ako bumalik doon, baka lalo nilang isipin na ako yung kumuha. Ayoko ho ng ganun. Kailangan kong malinis yung pangalan ko. Pero tama ang nanay mo. Elias, anak, mas mahalaga ang buhay mo kesa sa operasyon ko. Kung ganyan pala silang klaseng tao na mabilis manghusga, hindi ko kakayanin na ikaw ang magsakripisyo ng ganito. Huwag ka nang bumalik doon. Huwag ho kayong mag-alala. Maghahanap ako ng ebidensya na hindi ako yung kumuha nun. Malinis yung konsensya ko. Magpapahinga lang po ako sandali tapos babalik na ako doon bago mag-umaga. Hindi ko sila pwedeng hayaang manalo sa maling paratang nila sa akin. At ganoon na nga ang nangyari, Misteri. Ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho ko na parang walang nangyari. Kahit masakit ang loob ko sa kanilang pagbibintang, mas nananaig sa akin ang kagustuhang patunayan ang sarili ko na malinis ang konsensya ko. Ang totoo niyan, pagbalik ko ng mansyon, iba ang tingin ng mga tao sa akin na para bang may panghuhusga. Pero pinilit ko na lang huwag pansinin dahil alam ko naman sa sarili ko ang katotohanan. Pagdating ko muli sa kwarto ni Doña Emilita, nakita kong para bang nag-aabang siya sa akin. Magandang tanghali po, Doña Emilita. Pasensya na po kung medyo nahuli ako ng dating. Marami pa po kasi akong inasikaso sa hardin. Mabuti naman at dumating ka na, iho. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Gutom na ako. Ganun ho ba? Sige po, ipapaalam ko na po kina Emma na kukunin ko na yung pagkain nyo sa ibaba. Pero hindi ang pagkaing-hain nila ang hanap-hanap ko. Ganun ho? Ano ho ba yun? Pwede kong bilhin sa labas? Sana nga ay maibigay mo. Halika rito. Ibubulong ko sa iyo kung ano ang gusto ko. Sa mga oras na yun, Misteri, nakangiti ng kakaiba ang matanda habang tinatawag ako gamit ang kanyang mga daliri na nagpapakita ng kanyang mahahaba at matutulis na kuko. Nag-alinlangan naman akong lumapit at nagtataka rin ako kung bakit kailangan niya pang ibulong ang kanyang gusto. Pero dahil siya ang amo ko, kailangan ko siyang sundin. Kaya naman dahan-dahan akong lumapit sa kanya at akmang yuyuko para bulungan niya. Ano po ba yung gusto nyo, Doña Emilita? Halika pa, Elias. Lumapit ka pa ng kaunti. Elias, halika nga muna rito. Halos mapaupo ako sa kama sa gulat nang bigla akong tawagin ni Doña Pilar. Doña Pilar, andyan po pala kayo. May sasabihin daw po si Doña Emilita. Meron daw po siya kasing gustong ipabiling pagkain sa akin.
Hindi. Hindi maaari. Maraming bawal sa kanya. Dapat nakasunod lamang sa diet niya ang ihahain natin sa kanyang pagkain. Huwag ka na lang basta-basta susunod sa gusto niya, Elias. Magtatanong ka muna sa amin. Kontrabida ka talagang babae ka. Pati ba naman sa pagkain ko pinakekealaman mo pa. Mama, alam mo naman na para sa ikabubuti mo ito, hindi ba? Bawal sa'yo ang kung ano-anong pagkain. Sige na Elias, huwag mo na muna siyang pakinggan. Kumuha ka na lang sa kusina ng mga pinahanda kong pagkain niya. Sige po, Doña Pilar. Masusunod po. Habang palayo ako, ay naririnig ko pang sinesermonan ni Doña Emilita ang kanyang manugang na si Doña Pilar. At habang naglalakad naman ako sa hallway, nakita ko si Don Fernan at si Sir Joaquin na parabang nagtatalo. Baka sa kanilang mga muka na may malalim silang pinagtatalunan, pero hindi ko marinig kung ano ang eksaktong mga sinasabi nila. Hanggang sa bigla na lamang tumalikod si Sir Joaquin at padabog na naglakad pababa ng hagdan. Magandang tanghali po, Sir Joaquin. Hindi ito nagsalita. Saglit lang ang titig niya bago siya bumaba ng tuluyan sa hagdan na tila ba hindi man lamang niya ako nakita. Elias, huwag mo nang pansinin ang anak ko. Mainit lang ang ulo niyan. Sige na, bumaba ka na. Sige po, Don Fernan. Magandang tanghali rin po. Pagbaba ko sa kusina, agad kong kinuha ang tray na nakahanda para sa tanghalian ni Doña Emilita. Gaya ng dati, tsamporado o lugaw lang naman ang laman nito, mga pagkaing madaling lunukin para sa matandang tulad niya. Pero bago pa ako makahakbang paakyat, narinig ko na naman ang malakas na tawag sa akin ni Doña Pilar. Elias? Elias, halika dito. Iwan mo muna yan. Maglagay ka ng sariwang bulaklak sa mga paso, tapos ipwesto mo sa bungad ng pinto at sa bawat baitang ng hagdan. Gusto ko pagpasok ng mga bisita sa katapusan ng linggo, sasalubong sila sa ganda at bango ng mga bulaklak ko. Doon ka sa likurang hardin pumitas para hindi mabawasan ang mga bulaklak dito sa harapan. Sige po, Doña Pilar. Wala pong problema. Pero pwede ho ba pagkatapos ko na lang pakainin si Doña Emilita? Baka po kasi gutom na po siya. Ngayon mo na gawin yan. Iutos ka na lang sa iba yung pagpapakain sa kanya. Sandali ha? Lelay? Lelay, halika nga muna rito. Doña Pilar, ano pong maipaglilingkod ko? Ikaw na muna ang mag-akyat nito at magpakain kay Doña Emilita. May iuutos lang ako kay Elias na importante para sa selebrasyon ng anak ko. Sige po, Doña. Masusunod po. Kinuha ni Lelay ang tray at ako naman ay lumabas na para mag-ayos ng mga halaman. Habang nagbubungkal ako ng mga lupa at pumipitas ng mga bulaklak, hindi pa rin mawala sa isip ko ang baul na yun. Paano ko mahahanap yun kung halos hindi na nila ako pinagpapahinga sa mga utos? Habang abala ako, lumapit sa akin si Emma na parang may gustong sabihin. Hoy, Elias, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talaga nangyari? Kasi ang sabi-sabi, may ninakaw ka daw sa mga amo natin. Emma, maniwala ka sa akin. Wala akong kinukuha kahit isang bato dito sa pamamahay na to. Wala sa akin yung baul na yun. Ay, alam ko namang hindi ka masamang tao, Elias. Pero kahit ako, nung nakita ko yung baul na yun dati, parang nakakatukso talagang kunin o kahit tignan lang. Aba, abot kamoy mo lang yun araw-araw, tapos gipit na gipit ka pa. Nagtataka nga ako kung gaano ba talaga kahalaga yung laman na yun. Ang dami-daming alahas ni na Don Fernan na nagkalat lang. Kahit nga mga diamante, nakatiwangwang lang sa aparador. Baka nga kahit mawala yung isa doon, hindi naman nila mapapansin. Pero ano kaya yung meron sa baul na yun? Hindi ko rin alam, Emma. Hindi ko nga yun hinahawakan. Pero hindi naman talaga ako interesado sa kung ano ang laman nun. Ang mahalaga sa akin, malinis yung pangalan ko. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawang magnakaw. Tama ka. Ang mapagbintangang magnanakaw habang buhay na yan na nakatatak sa pagkatao mo. Pero alam mo, naniniwala ako sa iyo, Elias. Alam kong hindi mo kayang gawin yun.
Huwag kang mag-alala, lalabas din yung totoo. Pagdating ng hapunan, oras na naman para asikasuhin ko ang matanda. Pagod na ang katawan ko pero kailangan kong magtiis. Naglinis ako saglit bago bumalik sa kanyang kwarto. Nang ilalapit ko na sa kanya ang bagong tray ng kanyang hapunan, umiling ang matanda. Ang sabi niya mamaya na lamang daw dahil busog pa siya. Habang tinatakpan kong muli ang kanyang pagkain, dito ko naisip na ito na siguro ang tamang oras para magtanong sa kanya tungkol sa baul. Doña Emilita, maaari ho ba akong magtanong sa inyo? Kung masasagot ko, bakit hindi? May napansin ho ba kayong ibang tao na pumasok sa kwarto niyo nung isang araw, maliban sa akin? Ang pamilya ko lamang ang pumapasok sa kwartong ito. At ikaw na, tagapangalaga ko. Bakit mo na itanong, iho? Sa totoo lang ho, may nawawala sa kwarto niyo. At ako ho yung pinagbibintangan ni na Don Fernand na kumuha nito. Parang wala namang nawawala, iho. Meron ho. Kung natatandaan nyo, yung maliit na baul na nasa tuktok ng tokador nyo, yun po yung nawawala at gustong makuha ulit nila Doña Pilar. Hindi naman yun nawawala. Talaga ho? Alam nyo ho ba kung nasaan? Kayo ho ba yung nagtago? Pakisabi nyo naman po sa akin para malinis ko na yung pangalan ko. Iho, hindi naman ito nawawala. Pero hindi ko rin alam kung nasaan. Basta ang alam ko, nasa pag-aari na ito ng bagong nagmamay-ari sa kanya. Napakunot ang noo ko sa mga sinabi ng matanda. Parang nalito ako at hindi ko naintindihan ang sinabi niya. Ano ho? Ano hong ibig niyong sabihin? Sino pong bagong may-ari? Ito ay pagmamay-ari ko. Kaya alam ko. Nandoon na yon kung sino ang nagmamay-ari na sa kanya ngayon. Ha? Ano po? Litong-lito ako sa sinasabi ng matanda para bang paikot-ikot lang ang kanyang mga salita. Hindi na lamang ako sumagot dahil baka nag-uulyanin na ito at wala nang saysay pa kung magtatanong pa ako sa kanya. Inisip ko na lang na baka wala na talaga siya sa kanyang wisyo dahil sa kanyang katandaan. Ngunit bago matapos ang aming usapan, nakarinig ako ng malalakas na usapan na tila kaguluhan sa labas ng kwarto. Dahil sa kuryosidad, dali-dali akong lumabas at napababa rin para tingnan kung ano ang nangyari. Don Fernand! Doña Pilar! Si Lelay ho! Natagpuan namin ang katawan niya sa may pampang salawa! Ano? Anong nangyari kay Lelay? Hindi ko ho alam kung bakit siya naparoon. Pero yurak-yurak na ang katawan niya pagkakita namin. Malamang inatake siya ng gumagalang buwaya sa dilim. Ano? Si Lelay? Hindi maaari! Kakakausap ko lang sa kanya kanina. Lelay, bakit siya pumunta roon? Nakakasiguro ba kayo na yung buwaya ang gumawa rito? Parang ganoon na nga ho, sir. Tad-tad ho ng kagat at tila nilapa ang bawat bahagi ng katawan niya. Wala na hong buhay ang bata nung inaho namin sa putikan. Paano nangyari yun? Hindi ako makapaniwala na lalapit siya dun sa lawa kasi isa siya sa unang takot na sa kwentong yun. Paano ko to sasabihin sa mga magulang niya? Kaawa-awang bata. Fernand, kailangang maayos ito agad bago pa kumalat ang mga balita sa labas. Malapit na ang kaarawan ni Joaquin. Ayokong masira ang selebrasyon dahil dito. Sige! Sasabihin ko sa mga tauhan ko na kunin ang bangkay niya. Sir, hindi ho ba kailangan nating itawag to sa mga otoridad? Masyadong matagal ang pag-iimbestiga. Sigurado akong pagpepiestahan lang yun ng mga tsismosa. Ako nang bahala sa mga pulisya.
Sa mga oras na to, Misteri, nagtaka ako ng husto dahil sa halip na tumawag ng pulis ang mag-asawa, agad nilang inutusan ng mga tauhan nila na kunin at itago ang bangkay ni Lelay. Pero kahit ganon, wala kaming nagawa kundi sundin ang utos ng aming mga amo. Sa kabila nito, sobra-sobra ang lungkot na nararamdaman namin para sa bata. Wala itong kamalay-malay na ganoon ang sasapitin niya. Nilapitan ko ang umiiyak na pinsan niyang si Emma na para kahit papaano ay maalo ko ito. Tahan na, Emma. Wala na tayong magagawa. Nangyari na yung trahedya. Hindi ko matanggap, Elias eh. Sa dinami-dami, bakit siya pa yung mabibiktima ng buhayang yon? Sa totoo lang, pinag-uusapan namin lagi yun. Takot na takot siyang lumapit o lumakad sa lawa. Pero paano siya napunta dun? Yun nga, hindi ko rin nakalain eh. Sobrang nakakalungkot talaga. Naalala ko pa kanina nung inutusan ako ni Doña Pilar Sardin. Si Lelay pa yung lumapit para pumalit sa akin na magpakain at magbantay kay Doña Emilita. Kailan yun? Kaninang tanghali? Oo, kaninang tanghali lang. Bakit? Kasi kanina tinanong ko si Doña Pilar kung nasan si Lelay dahil hindi ko siya mahagilap sa kusina. Ang sagot naman sa akin, inutusan niya raw si Lelay na pumunta sa palengke para sa mga kailangan sa party. Kaya nga nagtaka rin ako kung paano siya napadpad doon sa lawa. Iba naman yung daan sa palengke, di ba? Hindi ako pwedeng magkamali, Emma. Sa kanya ko mismo inabot yung tray ng pagkain ni Doña Emilita bago ko lumabas. Si Doña Pilar pa nga mismo yung nag-utos sa kanya na palitan muna ako sa taas. Nagkatinginan kami ni Emma. May bahid ng pagtataka at kaba sa aming mga mata. Bakit magkaiba ang sinabi ni Doña Pilar sa aming dalawa? Ngunit bago pa namin mapalalim ang usapan, inisip na lang namin na baka matapos pakainin ang matanda ay doon na siya biglang inutusan sa palengke at minalas lang na mapadaan sa lawa. Masakit man, pilit naming tinanggap ang nangyari kahit ramdam namin na parang may mali. Matapos noon, bumalik na ako sa loob ng mansyon. Pero bago pa man ako makatapak sa hagdan, hinarangan ako ng 2 tauhan ni Don Fernan. Hindi na nila ako tinanong, basta na lang nila ako hinila patungo sa opisina ng kanilang amo. At pagpasok ko, bumungad nga sa akin ang madilim na mukha ni Don Fernan. Elias, pangalawang araw na to. Ano? Aamin ka na ba kung nasaan ang baon na kinuha mo? Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa amin yun, Elias. At hindi mo rin alam kung anong gulo ang pinasok mo dahil sa pagmamatigas mo. Gumagawa ho ako ng paraan, Don Fernan, para mapatunayan sa inyo na hindi ako yung kumuha ng baul. Pilit kong hinahanap yung mga ebidensya, pero sa ngayon po, wala po akong makita. Tandaan mo ang palugit na binigay ko sa'yo. Kung hindi, pati pamilya mo, idadamay ko. Halos maiyak ako sa pagsusumamo, Misteri. Hindi ko lubos maisip na pati sina nanay at tatay ay gagamitin nilang panakot sa akin. Lumabas ako ng opisina na litong-lito at dismayado. Pagod na ako, pero kailangan kong magpakatatag para sa mga magulang ko. Nang pabalik na ako sa kwarto ni Doña Emilita para magbantay muli, natigilan ako nang makita ang isang aninong mabilis na pumasok sa loob ng silid nito. Agad akong kumaripas ng takbo at sinundan ito. Ito na siguro ang pagkakataong mahuli ko ang salarin at malinis ang pangalan ko. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan lang ang nagbibigay ng liwanag sa kwarto. Bukas ang bintana at malakas na hinahangin ng kortina. Na tila ba parang may kalalabas lang dito. Agad akong sumugod sa bintana at sumilip sa ibaba. At doon, Misteri, may nakita akong ulo ng isang tao na saktong nawala agad dahil natakpan ng bubong sa ibaba. Hindi ko naaninag kung babae ba ito o lalaki dahil sa bilis ng pangyayari. Akala ko makakakuha na ako ng malinaw na ebidensya pero muling nabigo ang plano ko.
Hinga sana ako ng malalim nang mapalingon ako sa ilalim ng kama ng matanda. May kung anong bagay doon na pumukaw sa atensyon ko. Lumuhod ako at dahan-dahang iniabot ang isang bagay na pamilyar sa akin. Isang tsinelas misteri. Nanlamig ang buong katawan ko nang mapagtanto ko kung kanino ang tsinelas na ito. Ito po ay pagmamay-ari ng walang iba kundi ni Lelay. Anong hinahanap mo riyan? Sa gulat ko, misteri, ay halos himatayin ako. Pag-angat ko ng ulo, nakita ko ang matanda na nakaupo sa kanyang kama. Dilat na dilat ang mga mata at seryosong-seryoso ang muka habang nakatitig sa akin. Doña Emilita, wala ho. May kalat lang ho akong nakita sa ilalim na kailangang iligpit. Baka ho kasi langgamin kayo kapag napabayaan. Mabilis akong tumayo at pasimpleng itinago ang tsinelas ni Lelay sa aking likuran. Isinukso ko ito sa loob ng aking suot na damit. At nang mapansin kong pumikit na muli ang matanda at tila bumalik sa kanyang pagtulog, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Dali-dali akong bumaba sa kusina para hanapin si Emma. Nang makasiguro akong walang nakatingin, palihim kong ipinakita kay Emma ang tsinelas na hawak ko. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad siyang napahawak sa kanyang dibdib para pigilan ng isang malakas na tili. Pareho kaming nabalot sa takot dahil kung naroon ang tsinelas ni Lelay sa kwarto ni Doña Emilita, ibig sabihin, hindi siya sa lawa namatay. Emma, tingnan mo. Huwag kang maingay ha. Diyos ko, Elias, kay Lelay ito. Ito yung suot niya kaninang umaga bago siya mawala. Saan mo ito nakita? Sa ilalim ng kama ni Doña Emilita. Hindi ko alam kung paano napunta yan doon. Sa ilalim ng kama. Ang sabi ni Doña Pilar, inutusan niya si Lelay sa palengke bago to napadpad sa lawa. Pero Elias, sino ang aalis ng mansyon at maglalakad ng malayo nang walang suot na tsinelas, di ba? Yun nga yung iniisip ko. Kung inatake siya ng buhaya sa lawa, dapat nandun yung mga gamit niya. Kasama tong tsinelas na to. Pero bakit nandito sa loob ng kwarto ng matanda? Ang ibig sabihin, hindi siya nakalabas ng mansyon. May nangyaring masama sa kanya sa loob mismo ng silid na yun. Nagsisinungaling sila sa atin, Elias. Mukhang may tinatago nga ang pamilyang to na mas masahol pa sa nawawalang baul. At saka, bakit nila kailangang iligpit yung bangkay ng bata ng ganong kabilis tapos walang pulis? Nakakapagtaka talaga, di ba? Oo nga, tapos magkaiba pa yung kwento ni Doña Pilar sa atin. Huwag kang mag-alala, Emma. Maghahanap pa ako ng ebidensya. Mag-iimbestiga ako kung ano ba yung tunay na nangyari kay Lelay. Kailangan mabigyan ng hustisya yung pagkamatay niya. Salamat, Elias ha. Mag-iingat ka. Dahil sa ipinangako ko kay Emma, hindi muna ako umuwi ng gabing yun. Nagpasya po akong mag-ikot ng palihim. Habang papalapit ako sa likurang bahagi ng kanilang malaking mansyon, napansin ko ang isang kakaibang daanan na hindi ko nakikita noon. Hinawi ko ang nagkakapalang baging at makakapal na halaman. At dito ako nakakita ng isang parang lihim na daanan. At nang dire-diretsuhin ko iyon, tumambad sa akin ang isang parte ng lawa. At habang papalakad pa ako, nakakita ako ng isang pamilyar na anino. Misteri, ang taong yun ay walang iba kundi si Sir Joaquin. Pero misteri, hindi lang yun ang nakakagulat doon dahil bukod sa katakatakang pagpunta ni Sir Joaquin sa likod ng mansyon sa Maylawa ay hawak niya rin ang matagal na hinahanap ng kanyang mga magulang. Walang iba kundi ang nawawalang baul. Mula sa malayo, kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Akmang itatapon niya ito sa rumaragasang lawa nang bigla ko siyang mabulabog. Sir Joaquin, ang baul.
Ikaw pala yung kumuha niyan. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka! Sir, bakit niyo ginagawa to? Halos mamatay na ako sa pambubugbog ng tatay niyo dahil sa baul na yan. Ako yung pinagbibintangan niya na kumuha niyan. Tapos, nasa inyo lang pala. Pasensya ka na kung nadawit ka dito, pero hindi mo ko kailanman maiintindihan. Pero sir, maawa naman kayo sa akin. Ako yung napapahamak sa ginawa niyo. At saka, bakit niyo kailangang nakawin yung sariling pag-aari niyo? Dahil kailangang mawala nito. Ayokong maging katulad nila. Ano kung ibig niyong sabihin? Ang baul na ito, naglalaman ito ng mutya ng aswang. Ano? Mutya ng aswang? Tama ba yung rinig ko? Baka naman nalilito lang kayo. Hindi, Elias. Bukas sa kaarawan ko, ipapasa sa akin ni Lola ang sumpang ito dahil hindi na kaya ng katawan niyang panghawakan ng mutya. Pero ayokong mabuhay sa pagkain ng kapwa-tao ko. Ayokong maging halimaw katulad niya. Kung totoo yung sinasabi niyo, ang ibig niyo bang sabihin, si Doña Emelita, isa siyang aswang? Oo, si Lola ko ang pumatay kay Lelay at sa iba pang mga nawawala. Hindi mo ba napapansin? Kung tutuusin, maswerte ka dahil hindi ka naging isang biktima. Gulat na gulat at halos hindi ako makapaniwala sa napakatinding revelasyon sa akin ni Sir Joaquin. Hindi ko alam yung mararamdaman ko. Kung magagalit, maaawa o matatakot ako sa mga sinabi niya. Pero hindi pa man lubusang natatapos ang aming usapan. Nakarinig kami ng mga yabag na paparating. Dito namin napagtanto na pasunod na pala sa amin ang mga tauhan at ang mga magulang ng aking amo. Pagdating nila, bigla na lamang akong itinulak sa sahig ni Sir Joaquin at ako ay natumba sa damuhan. Hawak-hawak niya pa rin ang baul at nakataas ang kamay na akmang itatapon sa lawa. Anak, nasa iyo ang baul? Ikaw pala ang kumuha niyan? Joaquin, iho, maghunas dili ka. Alam mong napakahalaga niyan para sa kaarawan mo. Iyan ang kaisa-isang yaman ng ating lahi. Ilang beses ko na sa inyong sinabi, Papa, ayokong maging halimaw. Ayokong matulad sa inyo o kay Lola. Iyan ang nakatadhana sa iyo, anak. Ang kapangyarihang dumadaloy sa dugo mo at ang mutyang yan ang magiging daan para maging makapangyarihan ka. Wala akong pakialam sa kapangyarihan, Mama, kung ang kapalit ay pagkatao ko. Kung magiging halimaw lamang ako na mismo ang puputol sa sumpang ito. Anak, ibalik mo ng maayos sa akin yan. Akin na ang hawak mo. Para ano? Para ipagpatuloy niyo ang paghahasik ng lagim? Hindi ako papayag at ayoko maging instrumento ng masamang balak niyo. At sa isang iglap misteri, buong lakas na inihagis ni Joaquin ang baul sa rumaragasang lawa. Wag, anak! Napasigaw ng sobrang lakas ang mag-asawa. Ngunit huli na ang lahat. Sa lakas ng agos, agad na nilamo ng tubig ang baul. Habang nagkakagulo ang mga tauhan sa pagtalon sa lawa para hanapin ito, mabilis na tumakbo si Sir Joaquin palayo sa mansyon habang hinahabol siya ng galit na mga magulang niya. Naiwan naman akong mag-isa, nanginginig at tulala at hindi maipaliwanag ang lahat. Pero alam mo, Misteri, meron akong aaminin sa'yo. Ang hindi nila alam, nasa akin ang mutya. Noong itinulak ako ni Sir Joaquin bago dumating ang kanyang mga magulang, mabilis niyang ikinipkip sa aking kamao ang isang maliit, maitim at malamig na bato. Iyon na pala ang mutya. Alam niyang sa akin ito magiging ligtas upang hindi na makita ng kanyang pamilya. Matapos ng matinding pangyayaring yun, Misteri, umalis na ako sa mansyon ng gabing yun at hindi na muling bumalik. Natakot ako at hindi makatulog ng ilang gabi. Iniisip na baka balikan nila ako. Pero sa kabaligtaran,
Ang buong pamilya ni Don Fernan ang biglang naglaho at lumayo sa aming bayan. Kumalat na rin kasi ang balita tungkol sa tsinelas ni Lelay na naipakita ni Emma bilang ebidensya ng kanilang pagtatakip. Wala silang maisip na lusot kaya siguro mas pinilit nilang magtago. At doon lamang ako nakahinga ng maluwag misteri. Wala na akong balita kay Sir Joaquin pero lagi ko siyang pinagdarasal na sana ay nakahanap siya ng payapang buhay, malayo sa dilim ng buhay ng kanyang pamilya. Sa awa naman ng Diyos, nairaos namin ang operasyon ni tatay sa tulong ng ibang tao at paghingi namin ng tulong sa gobyerno. Kalauna naman po ay nakahanap ako ng isang marangal na trabaho sa isang pabrika ng sardinas at sabay kaming nagtrabaho roon ni Emma ng ilan pang mga taon. Pero magpasa hanggang ngayon, misteri, wala ni isang nakakaalam kung saan ko ibinaon ang itim na batong iyon. Hindi ko na po binibisita ang lugar na yon at umaasa na lang ako na habang buhay na itong mabubulok sa ilalim ng lupa. Hello mga kamisteryo, kamusta po? Nagustuhan niyo po ba yung kwento? Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming programa. At eto na naman tayo, panahon na para mag-shoutout. Hello po and God bless kay Ma'am Lolita Gallego, Sir Edwin Montenegro, Ma'am Zenko Maki and Ma'am Ana Liza Malatbalat na sobrang generous sa pag-share ng kanilang blessings. Happy listening din po kay Ma'am Mary Rose Garcia, Sir Alfred Aleano, Ma'am Yam Kisha, Madam Richelle Sonyo, Ma'am Cristina Navarro, Ann Narciso, Gina Bogador, Crisgel Mamado, Charity Caneo, Darlene Pantonyal, Sir Chanley Wong, Sir Emil, Ray Ana Salga, Pamela Allen, and Janelle Cañete. Sa mga hindi ko nabanggit ngayon, patuloy lang kayong mag-comment sa ibaba para sa susunod, kayo naman ang babanggitin ko. Muli, maraming salamat po at sana nagustuhan nyo ang kwentong ito. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, mag-like, mag-comment at i-share niyo na din sa mga kakilala niyo para naman mas lumaki pa yung pamilya natin dito sa Misteryo sa Dilim TV. Muli, ako po si Misteri at kita-kits po tayo sa susunod na kwento.